Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Chad. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Medyo maulan din dito sa Kainta. O sige, Thank you. ready na kami, Pastor. Napakinggan ang magandang balita galing sa'yo ngayong Miyerkules. Yes, as always, lagi tayong may magandang balita dahil nakikinig sa atin si Boss Harold De Leon. Thank you so much for tuning in. Kahapon po, we had the chance na dalawin yung isang tito namin, kapatid ng aking mahal na biyanan. And si Tito Jean Razon, pagaling ka, na medyo maluba yung kanyang karamdaman. And na-realize ko lang, kapag tayo po may sakit, o kaanak natin yung may karamdaman, maraming emosyon yung pumapasok. Nandiyan yung fear, nandiyan yung worry, of course, anxiety, at minsan nga frustration. Yung Lord, gagaling pa ba itong kamag-anak ko? Or minsan tayo mismo, Lord, kailan ba ako gagaling? Lord, narinig mo ba yung panalangin namin? Kaya nakaka-encourage po yung kwento sa isang Biblia sa Mark chapter 1. May isang lalaki na may ketong lumapit kay Jesus. Sabi niya, lumuhod siya at nagsabi, Lord, kung willing ka, kaya mo akong pagalingin. Sabi doon, if you are willing, you can make me clean. So ang ganda ng kanyang faith, hindi question kung kaya ba ni Lord. Ang tanong, gusto mo ba akong pagalingin? At sumagot si Jesus, I am willing, be clean. Kasi nga po yung may ketong, hindi ibig sabihin marumi lang sila, wala pong lumalapit sa may ketong during that time. Pag lumapit ka, ikaw ay madideclare din na unclean. Iniiwasan sila, inilalabas sila sa city, sama-sama yung mga may ketong doon. Pero si Jesus hindi natakot na lumapit at humawak doon sa tao dahil alam niya, papagalingin ko naman to. Pagka po si Jesus ay humawak sa isang unclean, hindi siya naapektuhan niya yung taong unclean at lumilinis at gumagaling nga po. So kapag mahina tayo, huwag ka matakot lumapit sa Diyos, hindi niya tayo tataboy. Kapag natatakot ka, hindi ka niya kakalimutan. Jesus comes near to those who are suffering. Sabi nga po sa Salmo 103 verses 2 to 3, pupurihin ko ang Panginoon at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Alam niyo po, ang Diyos may kapangyarihan magpagaling. Yung mga panalangin po natin may effect yan. God can heal instantly. God can heal gradually. God can heal also through doctors, medicine, treatment. Pero kailangan din natin maging honest. Hindi lahat ng pinapanalangin po natin na healing dumarating agad sa ating inaasahang panahon. Hindi ibig sabihin nito, mahinay pananampalataya mo. Hindi ibig sabihin hindi tayo mahal ng Diyos. Our faith is not in particular outcome. Our faith is in Jesus na He knows the perfect timing. Kahit hindi po natin naunawaan yung ginagawa niya, maaari natin sabihin, Lord, I know that you are in control. I know that you are good. I trust you with my body, my future, and my life. So again po, ang pinakamalalim na healing kasi natanggap na natin, yung pong healing from our sins. Sa krus ng Kalbaryo na binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, yun po yung pinakamalaki nating issue sa buhay at yun ay kanyang ginamot upang tayo maligtas throughout eternity. So patuloy tayong magtiwala, patuloy humingi ng tulong, at patuloy tayong kumapit sa Kanya. May tanong lang po ako before tayo maghiwalay. May sakit ka ba ngayon o may taong kailangan mong ipanalangin at idulog sa Diyos? Pangalawa, kaya mo bang ipagkatiwala kay Jesus, hindi lamang yung healing na hinihingi mo, pati yung paraan at timing na to, at magtiwala sa kanyang kaluguran. Again, Salmo 103 verses 2 to 3, pupurihin ko ang Panginoon at huwag kalilimutan ng kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong nararamdaman. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, maraming tao, Lord, ngayon may karamdaman, nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, marami, Lord, maintenance, medicine. Lord, alam namin na hindi ka bingi sa aming mga dasal at dalangin. Lord, anuman ang aming timetable, ito'y iniaalay namin sa iyo na ikaw po, Panginoon, masunod kung anuman, Lord, ang will mo sa buhay namin. Maaaring minsan may tinuturo ka rin sa amin. That's why there are delays. But ultimately, Lord, nililift up namin sa iyo ang lahat ng mga kababayan namin na nagdurusa ngayon sa karamdaman. Ikaw po magbigay sa kanila ng peace at comfort during this time. In Jesus' name, Amen. Amen indeed. Salamat Panginoon sa mensaheng ito at aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Thank you. Thank you, Brad. Salamat muli. And tomorrow, Thursday na, so we'll see you again tomorrow, Brad Jeff. Mag-iingat ikaw, maulan.
Bawal magmotorsiklo kapag sobrang lakas ng ulan, Brad Jeff. Yes, Brad Ted, yan ang turo mo. Mag-ingat sa kalye na may buhangin, na napatakan ng mga langis na tumaga sa jeep, at sa lubak, at sa mga buhangin na basa. Oo, tsaka pag sobrang lakas ng ulan, huwag na hong pilitin magmotorsiklo. Tama. Opo, kasi ang motorsiklo po ay hindi dinisenyo para po sa malakas na ulan. Totoo. Yun lang po. Okay, Brad. So, ingat ikaw and have a good and productive day. Anytime, Brad Ted. Salamat, Kalatrina, Junjun Galang. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.